So, nabalita kagabi yung isang vlogger na naaresto at hinarap sa media dahil sa kasong unjust vexation. Ano ba ang unjust vexation? Under Article 287 ng Revised Penal Code, any other coercion or unjust vexation shall be punished by arresto mayor or a fine ranging from 1,000 pesos to 40,000 pesos or both. Kung mapapansin ninyo, hindi dinefine ng batas kung ano ang unjust vexation. Kaya, sobrang vague nito. Sabi ng Supreme Court, unjust vexation daw is any human conduct that causes annoyance, irritation, disturbance, or distress sa ibang tao. Vague pa din, di ba? Matagal ko na yung sinasabi. Sobrang labo at sobrang unfair ng crime na yan. Basta nairita or na-annoy ang isang tao, pwede nang kasuhan ng unjust vexation. Grabe, di ba? So technically, pag may taong wala sa tono kumanta, na-annoy ka, pwede mong kasuhan ng unjust vexation. Pag may buhok na magulo, naiirita ka, kaso na din yun, di ba? Pag may vlogger na hindi mo trip ang content at naiinis ka, nako, pwedeng file ng criminal case ka agad. Ganun siya ka-vague. Yes, may requirement na dapat may intent to annoy. May element of malice. Pero let's be honest, paano mo i-measure ang annoyance? Paano mo i-measure ang inis? Subjective yan. Depende sa feelings ng complainant. At pag ang criminal case ay base sa feelings ng complainant, sobrang delikado yan. Ang crime, dapat malinaw, dapat objective. Hindi pwedeng nainis ka lang, ipapakulong mo na. We already have laws for harassment, grave threats, coercion, slander, cyber libel, may mga anti-bullying laws pa. Kailangan pa ba ang unjust vexation? Matagal ko nang sinasabi na dapat i-decriminalize na yan kasi pwede siyang abusuhin. Hindi dapat ganun.